Hello guys, another Laag vlog. So ayan, so we're still in Bangkok kaya samahan nyo kami. So for today's vlog naman is pupunta tayo sa Wat Arun at magko-costume tayo. Nag-grab na kami kasi medyo talaga complicated yung biyahe papunta doon. So it's around 45 minutes. At ayan, nagulat ako kasi on our way, ayan, naka-frame talaga yung mga ano nila dito, mga pinuno. So yung mga hari nila, yung mga reyna, yung family nila. Talagang na-amaze talaga ako kasi ang lalaki ng mga pa-frame nila. Talaga makikilala mo talaga sila. Ayan, nakarating na tayo at ayan, super ang dami ditong nagpaparenta ng mga pa-costume nila. So, ito yung kanilang mga pa-traditional attire, yung kanilang pa-OOTD dito. Kasi of course, nandito na rin tayo, kaya magte-try tayo nito at of course, magpo-photoshoot tayo ng Verilight. So, pili-pili kayo kung anong gusto nyo, with hair and makeup ba or with accessories lang. At dito namin napili. So, yung costume rental is 650 baht. At ayan, kasama ang hair, pero nag-add kami ng pa-accessories nila. So, earrings, yung sa sa buhok, at yung nabayad namin is 500 baht. At of course, sa photographer, yung binayad namin is 1,000 baht. So, total is 3,551 in peso. At yung entrance dito is very cheap lang talaga, 100 baht. It's around 165 peso. Kaya, let's go! At super lucky kami kasi ang galing-galing ng photographer namin. Hindi ka talaga maiilang. Tuturuan ka talaga kung paano mag-post. Super ang bait-bait niya. Partner na siya ng aming shop, pero kung gusto niyo siyang kunin, so PM lang kayo, mag-comment lang kayo dyan para ibigay ko sa inyo yung details niya. At tingnan niyo naman, super very detailed talaga yung kanilang pa-temple. Amazing na amazing. Kaso dyan, hindi na kayo pwedeng umakyat. Hindi na rin kami nagtagal dito. Umalis agad kami kasi nga super mainit talaga. Magiging toasted bread kami. Kaya pag pumunta kayo dito, mas maganda talaga. 8 AM pa lang pumunta na kayo para ma-enjoy nyo talaga ang photoshoot. At dahil nagutom ang mga person, samahan nyo kami. So kakain na tayo finally. Makakakain na rin ako kasi nag-crave talaga ako nito ng Verilight. Hindi ako nakakain nito sa Singapore kasi very expensive doon. Sa Malaysia naman wala na kaming oras at finally dito sa Bangkok makakakain na tayo ng yakiniku. Grilled Japanese meat ito. So either beef, pork, ano yung gusto nyo. Pili lang kayo ilang grams at anong klaseng meat ang gusto nyo. Yung pa-menu nila, marami silang mga pa-choices at of course, meron silang mga pa-drinks kung gusto nyo mag-try ng kanilang mga pa-traditional drinks. Ayun, excited na talaga ang person. Super ang happy-happy ng puso ko dito kasi nga finally makakakain na rin ako. Yung pagkakaiba lang dito is wala silang pa-faucet yung patubig kasi sa Japan meron silang pag-ganon free water talaga. Pero dito need kayo mag-order ng pa-drinks. I think this one looks the best. Oh yeah, I had it with the barbecue as well. No, no, just garlic, steak, and barbecue. You let it in. Yung maganda talaga dito is pwede mong ma-adjust yung apoy at super easy lang talaga. Kahit hindi kayo marunong, pwede kayo magpa-assist ng kanilang staff. At ayan na, so inuuna ko talaga yung aking manager kasi syempre dahil siya yung nagbabayad, ganun. So dapat mabusog talaga siya. Dapat masarapan siya, girl, para yung mga recommendation talaga natin ay approve, ganun. Talaga siya kasi hindi lang talaga siya super sarap, very affordable talaga siya kasi isang set na ang u-orderin nyo, so depende na yan kung ilang grams ang pipiliin nyo. So meron siyang 100 grams, 200 grams or ilan ba, 1,000 grams siya na all. So mas mahal talaga yun, pero yung babayarin nyo is for as low as 295 peso lang. Pwede na kayong makatry nito na super yummy, legit pang yakiniku kasi marami rin naman nag-ano ng mga pa-inspired Japanese yakiniku pero hindi talaga siya masarap, guys. At dahil dito of course legit siya, authentic. Yung pa-sauces nila, super yum. Have you seen over there? Just thinking about that. It's so cute.
Perfect combo set talaga siya kasi meron siyang pamiso soup, yung traditional soup nila. At of course, meron din silang kimchi, yung rice, at yung karne yung pipiliin mo if gusto mo ng Wagyu beef, available na available. At ito lang talagang sinadya namin dito sa mall kasi hindi lahat ng mall is meron silang pa-branch. So, ito is nasa Central World, Bangkok. So, dito, yung branch na ito, kung gusto nyo kumain dito sa Yakiniku, like, ay, promoter yan. Sinashare lang talaga namin yung experience namin kasi talagang super sulit. Kaya, ipasok nito sa bucket list niya. Okay, so this was my first time trying yakiniku, which is Japanese soul food. I had pork, like pork meat trio botta, it's called, and then you're just gonna grill it yourself on here, and then after you can just add your own sauces. So I had these two. These are the best ones by far. I also had miso soup and rice, and the meal definitely 5 out of 5. In short, makakabalik pa tayo doon. Ganon. Pero ang layo ng Bangkok dahil at wala ito sa Cebu pero meron sa Manila. Kaya see you! Naman nandito tayo sa kanilang pa-shopping district. Ito yung Pasayam Square. So, nandito yung mga favorite brands, no? Yung Gentlewoman nandito. Kung gusto nyo mag-shopping ng bonggang-bongga super, at nandito talaga yung pa-station nila. Kaya very convenient talaga. Hindi kayo maliligaw dito. At mukhang safe naman dito. So, wala naman kami nakikitang mga krimen dito. Kaya super gandara talaga. At yun talaga yung pagganap natin dito. So, nagpunta tayo sa Wat Aron. Kumain tayo sa Yakiniku, like famous Japanese restaurant, affordable na affordable pa. At ayan lang talaga. So I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you again on our next travel videos. Bye bye!